Yes, I'm free to dance again, di ba? Free to dance again. Kahit may sakit po yan, gagalingan in Jesus' name. Okay, so ang Panginoong Hesukristo po, araw-araw may tinuturo sa atin sa kanyang mga salita sa Biblia. Just really have to read it, meditate it, live it. Paulit-ulit sasabihin sa inyo yan. Okay? Kung i-occupy po ninyo ang mga minds ninyo, occupy it with the Word of God. May pakinabang po. When you occupy it with the Word of God and its promises sank in sa mga puso nyo, walang katalo-talo ang buhay. Ang Diyos, pinigay niya si Jesus. Yun ang solusyon. Tayo mga Kristiyano, alam natin ang solusyon sa kasalanan, naligtas tayo, share it with them. Sa mga unbelievers, they need Jesus. Kala lang nila hindi, pero they need Jesus. Okay, ano bang topic natin ngayon? This is a very, very good day actually. Kanina po umaaraw, pero since talaga po namang ano bang meron doon? Meron doon. Okay, since tawag dito, talagang tag-ulan po ngayon, season ng tag-ulan, rainy season, no? Kaya kaya ngayon po talaga ay nag-uulan. Pero ngayon kung nagpapakita ang araw and all that, you know what? We really need to thank the Lord for that. So, okay, mga Bibles po natin, please. Kasi ito po itong topic po natin ngayon, mapapakamot talaga kayo ng ulo. Ay, oo nga, magaganon kayo eh. On a daily basis, nangyayari siya. Kahit kaninong Kristiyano, huwag mo sabing mainit ka sa Lord. Wala yung mga ganyan-ganyan. Hindi ganyan. Pag Kristiyano ka, it only means one thing. You are depending on Jesus. You're not depending with your own strength, with your own might. No, you're depending in the Son of God alone, Jesus Christ. Kaya ngayon ang topic po natin itong tungkol kay Thomas. Lahat po tayo nagiging doubting Thomas. Narating po yan sa atin minsan. I think mas maganda po babasahin ko po yung talata. That's why I bring my Bible with me. At kasi ang context po nito, ang Panginoon, alam naman natin, nagpakita siya, maski nakasara yung mga pintuan, nakapinid ang mga ito, lumabas ang Panginoon. Nakita siya ng mga disciples. Pero ang problema during that time, nung unang pagpapakita niya, absent. May isang absent. Anong name niya? Si Thomas. Wala po si Thomas. Okay? Kaya ang context po natin ngayon ay tungkol kay Thomas. Matapos kasi magpakita ni Jesus sa mga disciples at wala nga si Thomas doon, sinabi nila kay Thomas, nakita namin ng Panginoon, dumating siya ganon-ganon. Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita, sabi niya, unless mailagay ko ang aking mga daliri sa kanyang mga kamay at mga pinako sa krus, sa kanyang tagiliran na ilulos, I will not believe. Kanya pa. Okay, sige. Ngayon, ito po ang nangyari. Kasi sabi niya rito, ito yung exactong words niya. Basahin natin. Mag-umpisa po tayo sa verse 24. John chapter 20 verse 24 hanggang 29 po tayo. Basahin po natin. Now, Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Okay. Ano siya? To see is to believe. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace be with you." Ayan. Napansin niyo ang Panginoong Hesukristo at nagpapakita, "Peace be with you." Kapayapaan ang sumainyo. Then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands. Okay? And reach your hand here and put it into my side." Sabi ni Jesus, "Do not be unbelieving, but believing." Ito. And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me,
you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Binasa ko na po ang kabuuan ng ating pag-aaral ngayon, pag-aaral na mga talata sa Bible, mga verses, no? At yun nga, wala si Tomas nang unang mag-appear ang Lord dun sa mga disciples. Kaya kinukonvince nila siya na nagpakita ang Panginoon sa kanila. Pero matigas siya, no? Pag hindi ko nakita ang mga pinagpakon sa kamay niya at yung tagiliran niya, hindi ko napasok kami. No, I will not believe. Hanggang dumating ang isang araw, sila po ay nandun na po lahat. Present na si Thomas. Nag-appear ang Lord uli, si Lord Jesus. At peace be with you. Napapansin mo si Jesus, pag dumating siya, peace be with you. At maganda po yung preceding ng mga verses, sabi niya rito, at dahil daw sa takot sa mga Hudyo, nagkulong sa kwarto ang mga disciples. Pero sa gitna nung dumating si Jesus, sabi niya, peace be with you. Di ba? Ibig sabihin, in every situation, nandiyan si Jesus. Sinasabihan tayo, peace be with you. Ako ang kapayapaan niyo. Ayun ang sabi ng Panginoon sa atin. Okay? Ngayon, ano malalaman natin dito sa buhay ni Thomas? Nung present na siya, nagpakita si Jesus, sabi niya, halika Thomas, idaiti mo, ibig sabihin ilagay mo ang mga kamay mo dito sa mga kamay ko, na may mga binutas na pako, tapos dito sa tagiliran ko. Huwag ka na mag-alinlangan at magduda, bagkus maniwala ka na. At sumagot si Tomas, my Lord and my God. Hindi po siya nagulat. Ito po ay talagang pagpropesya ng kanyang pananampalataya. Jesus is His Lord and His God. Totoo naman po, Jesus is God na nagkatawang tao. Okay? Hypostatic union. Okay? Pansinin niyo, sabihin niyang, my Lord and my God. Hindi niya nirebuke si Thomas. Hindi niya sinabi kay Thomas, hey, wag mong sasabihin sa akin yan dahil hindi naman ako Diyos. No, hindi niya sinabi yun. Bagkos sinabi niya, itong sinabi niya. Sabi ni Jesus sa kanya, nung sinabi ni Thomas na my Lord and my God, itong sabi ni Jesus, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Dahil nakita mo ko, naniniwala ka. Mapalad ang mga hindi nakakita sa akin, ngunit naniniwala sa akin. Yan ang Panginoon. Sa buhay kasi natin, punong-puno tayo ng araw-araw, mga struggle, situation, especially sa pera. Nowadays, alam niyo, huwag kayo magpaka-stress sa pera. That's something na pag Kristyano ka, built-in sa'yo yan. Built-in na lalabas yung blessing sa'yo. Sapagkat tayo ang source ng blessings habang nandito tayo sa lupa. Tayo ang source ng blessing sa ibang mga tao. Dahil nasa atin si Jesus. Tayo ang ginagamit niya para maging, ang tawag dito, para pagpaapawan niya ng mga blessings sa mga tao. I-overflow niya sa other people ang blessings through us believers. Ganun po. Pwede siyang gumawa ng direct. Wala namang pang imposible. Pero tayo po yun kasi tayo, tingnan nyo, dinadala natin ang word of God sa kanila, yung gospel. Yung kung paniniwalaan nila, syempre, much better. Pero kung hindi, maiimpyerno po talaga sila. Diba? So, it's a very important thing na alam natin kung sino tayo sa Panginoon. Huwag natin pagdududahan. Doon pumapasok ang pagdududa natin sa mga sarili natin. Parang minamaliit pa natin ang mga sarili natin kung sino tayo. Pero don't do that. Very important po tayo kay Jesus. Okay? Tayo po ay mga anak na minamahal ng Panginoon Jesucristo. Jesus is our love. Jesus is the reason why we are here. Siya lang po ang kahanap ng iba. Okay? Yun. So, ano pong natutunan niyo sa buhay ni Tomas? Meditate it. Okay? Read it. Live it. Live it. L-I-V-E, hindi live it na iwanan. No. Do not live your Bibles na parang ganun lang. Basahin nyo. Basahin nyo. Maganda po. Sa Bible po lahat ang daan. Lahat ang nais natin na dapat matutunan. Okay? So, napakabulto ng Panginoon sa Kristo. Okay? Look at that. Okay. So, yan. Yeah. Okay. Thank you. God bless us. Masaya tayo dahil gano'n. Happy.